ating pong pag-usapan, hindi po yung pag-ibig, kundi yung pong pagmamahal. Kasi, pag inunawa mong mabuti ang kahulugan po ng pag-ibig, ito po ay, mga kapatid, damdamin yun kasi ibig mo, di ba? Nais mo. So, nararamdaman mo. Pero pagmamahal, mga kapatid, iba ang kahulugan nito sa pag-ibig. Amen. Kaya, mga kapatid, ating pong pag-usapan, the otherness of God's love. Yan. Ang kaibahan ng pagmamahal ng Diyos. Amen. Kasi, magkaiba po yun, mga kapatid. Yung pagmamahal ng tao, mostly, mga kapatid, pag-ibig yun. Amen. Kasi ibig lang niya. Pero, dapat po na maunawaan po nating mabuti ang kahulugan po nito. So bago po yan, mga kapatid, tayo po muna idadako sa ating pong panalangin. Hingin po natin ang gabay at patnubay ng ating Panginoon patungkol nga po sa salitang ito. Hallelujah. Panginoong Yesus, muli po, kami po ay lumalapit sa iyo, humihingi ng iyong paggabay at patnubay, Panginoon, sa aming nga pong pagtalakay ng isa sa pinaka-maselang paksa, Panginoon, na napapanahon na dapat nga pong pag-usapan. Lord, samahan mo po kami at pangunahan, Panginoon, kasangkapanin lamang, Panginoon, ang iyong alipin ng kanyang puso at isipan, Panginoon, ay tunay na yung pangunahan upang ang katotohanan ay mahayag po sa aming mga kalagitnaan. Panginoong Yesus, sa iyo po namin ipinagkatiwala ang gawain nito. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihan at banal na pangalang Jesus. Amen. Praise God. So mga kapatid, bawat puso po ng tao, every human hearts, mga kapatid, desire to experience a love that is transcendent. So bawat puso po ng tao, bawat puso po ng tao ay naghahangad o nagnanais po na maranasan ang isang uri ng pag-ibig na lagpas sa ating pong kaunawaan. It is beyond our understanding, mga kapatid. Sabi nga po dito sa Ephesians chapter 3 verse 19, kung titignan po natin, pag-ipasa na lang po sa Tagalog, Ephesians 3:19. Wala po yan sa text natin. Sige po. Ephesians 3:19. At makikilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman upang kayo mga puspos hanggang sa buong kapuspusan. Amen. So, dito po, mapagkikilala po natin sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon ang isang uri ng pag-ibig na hindi masayod ng kaalaman. Hindi po kayang unawain ng tao ang ganitong uri ng pagmamahal ng Diyos. Amen. So ang tao po, napakarami po natin pakahulugan ng salitang pag-ibig. Hindi po ba kanina, pinag-usapan na po natin yan sa ating pong Sunday School. Iba't ibang uri ng paliwanag, iba't ibang uri ng pakahulugan patungkol nga po sa salitang pag-ibig. Amen. At alam niyo po ba na sa ating pong kasalukuyang panahon, unfortunately, mga kapatid, yan, ang salitang love ay isa po sa pinaka-strip of deep meaning. Kumbaga, tinanggalan, hinubaran po ang salitang pagmamahal ng napakalalim na kahulugan. Amen. So, tinanggalan na po yan ng mundo ng tunay na kahulugan. At alam nyo naman po siguro ngayon, ang ibig sabihin ng kahulugan ng pag-ibig ng sanlibutan. Amen? Sa kanila, ang pag-ibig ay yung kung ano yung gusto mo, gawin mo. Amen? Diba? Kaya nga, dati mga kapatid, ang pag-ibig po ay napakalalim ang kahulugan po nito. Subalit ngayon, mga kapatid, napakababaw na lamang. Amen? Sapagkat pumasok nga po, mga kapatid, yung tinatawag nating romanticism. So isa po ito sa bahagi po ng ating kasaysayan na kung saan ang mundo, mga kapatid, ay nagkaroon po ng pangkalahatang
pagluwalhati sa nararamdaman ng tao. Diba? Kung tayo po ay nagbabasa ng history o kaya literature, mga kapatid, makikita natin doon ang salitang romanticism. So doon po ine-exalt ng mga tao o binibigyan po ng diin at talagang niluluwalhati po nila ang damdamin ng tao. Diba? At ito naman po yung nangyayari ngayon. Talagang binibigyan nila ng higit na pagpapahalaga yung nararamdaman ng tao. Kaya nga sa pag-share po natin ng Word of God, ayaw po nating makasakit tayo. Diba? Pero ang katotohanan, masaktan na ang masaktan. Sapagkat ang katotohanan ay totoong masakit. Amen. So mga kapatid, tayo po ay hindi nag-apologize sa mga tao na sasaktan. Kung ang sasabihin po natin ay salita ng Diyos. Wala po tayong dapat ihingi ng paumanhin sa kanila. Kung sila man ay nasaktan dahil binigkas mo at sinambit mo sa kanila ang katotohanan. Kasi ang mundo ngayon, mga kapatid, ayaw nila na mapakinggan ang katotohanan. Mas gusto po nila yung kinikiliti, yung kanilang mga nararamdaman sa halip na mapakinggan ang katotohanan. Diba? Gusto po nila yung pagsang-ayon mo sa kanilang kagustuhan. Amen. So mga kapatid, ang totoong pagmamahal ay hindi po nangangahulugan na wala naman tayong emosyon. Meron pong emosyon, pero mas nangingibabaw po ang reason, yung kadahilanan, yung intellect ng tao, mga kapatid. Sapagkat kailanman, mga kapatid, hindi iuutos ng Diyos na ibigin mo ang iyong kapwa kung ito ay patungkol sa damdamin ng tao. Kasi hindi naman pwedeng turuan ang pakiramdam. Amen? So ano ang tinuturuan? Ang isip ng tao. Amen. So, yan po yung kasalukuyang takbo ng sanlibutan. At ang tawag nga po yan ng mga mag-aaral ng banal na kasulatan ay secular culture. Umiiral po ngayon ang sekular na kultura sa ating pong mundo na kung saan ang damdamin ng tao ang siyang binibigyan nila ng pangunahing pansin, mga kapatid. At makikita po natin yan sa mga musika. Di ba? Sa mga awitin ngayon, ano ba ang mga awit ngayon? O, di ba? Pag-ibig, pero ibang uri ng pag-ibig. Hindi po yung pagmamahal ng Diyos ang kanilang binibigyan ng pansin. Amen. So, sa musika, sa mga arte o arts, mga kapatid, ano ba ang makikita natin? Sa mga arts ngayon, di ba? O sa social media na lang. Pansin niyo ba, mga kapatid? Alam nyo, ang social media, isa po yan sa sandata ng dyablo upang maging mga Kristiyano ay maging alipin niya. Ang tanong ko nga, ilang oras ka ba nakababad sa social media? Mahina doon ang 3 oras, tama? Pero kaya mo bang magbabad sa salita ng Diyos sa 1 oras? Hindi. Kita nyo na? Substitution. Ipinagpalit natin ang katotohanan sa kasinungalingan. Lahat ng makikita nyo sa social media, lalong-lalo na po yung mga content, ano yun? Maker na yun. O, diba? Lahat po yan, after lang naman sa pera. Totoo po yung sinasabi ko. Lahat po sila, pera ang pinag-uusapan. Bakit ka nagbablog? Siyempre, pag nagkaroon ka ng mga millions followers, malaking pera na yun. O, di ba? Kaya nga sila nakapagbibigay eh. Pero ang pagbibigay nila, kino-cover pa rin nila. O, di ba? Ginagawa pa rin nilang content yung mga pagbibigay nila. Kita-kita pa yung pagmumukha nila. O. So, ano yan mga kapatid? Yan pa ang pag-ibig ng Diyos? Ganyan pa talaga ang pagmamahal? Pagpapakitang tao para purihin ka ng tao? Hindi po. Amen.
ang pagmamahal po ng Diyos ay kakaiba. Yet the Bible says God's love is far different and greater. Mas kakaiba po ang salita po ng Diyos o ang pagmamahal ng Diyos ay kakaiba at higit na mas dakila kaysa sa pagmamahal po ng tao. One of the classic statement with respect to God's love is found in 1 John chapter 4 verse 7 to 11. Pakibasa po. 1 John 4, 7 to 11. Sige po. Sa Tagalog po. Mga minamahal, nagsulat tayo sa isa't isa sa pagkakapagpapilon sa Diyos. Ang bawat umilit ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos at ang Diyos ay mula. Amen. Ito na hayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Nakita ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinuko ang kanyang anak na pagpalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y umibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mga ibigan din ng ito. Amen. So, in this is love, ang sabi po dyan. At ito ang pag-ibig, hindi dahil minahal natin ang Diyos. Amen? Kundi tayo ang minahal ng Diyos. Kaya nga, isinugo na ang kanyang bugtong na anak upang maging pampalubag loob sa ating pong mga kasalanan. Ang propitiation, ang ibig sabihin po niyan, pampalubag loob. Amen. Para sa ating mga kasalanan. Kaya nga mga minamahal, if God so loved us, kung tayo po ay minahal ng Diyos, o labis na minahal ng Diyos, nararapat din naman mahalin din natin ang isa't isa. Amen? Sabi nga po kanina sa 4 na sulok ng kwartong ito, nakikita nyo naman, kukunti lang tayo, pero ang tanong, mahal ba natin ang isa't isa? Nagmamahalan ba tayo? Amen? Kasi magiging walang kabuluhan ang ating pagiging alagad ni Kristo kung hindi naman po tayo nagmamahalan sa isa't isa. Dahil ang sabi ng Panginoong Yesus, makikilala na kayo'y mga alagad ko kung kayo ay nagmamahalan sa isa't isa. Amen. Mga kapatid, yan pong uri ng pag-ibig ang hindi alam ng mundo. Amen. Iba po ang kaalaman nila. Dahil maliwanag po sinasabi po dito. Sabi nga po, let us love one another for love is of God. Magmahalan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Amen. So galing po sa Diyos ang pagmamahal. Dati po, meron din tayong pagmamahal. Nung tayo po ay mga makasalanan pa, meron tayong pagmamahal. Pero ang pagmamahal natin o ang pag-ibig natin ay para lamang unang-una sa ating sarili. Amen. Di ba? Wala akong pakialam sa iba. Basta, pakialam ko lang. Ang papakialaman ko lang ang sarili ko. Kung titingnan nyo naman, tama din naman, di ba? Para, anong pakialam mo sa iba? Huwag mong pakialaman sila. Kasi, sasabihin nila, oy, pagka nakikialam sa akin. Kasi yung iba naman, nagagalit pag pinakialman. Amen? Diba? Bakit ka nakikialam? Pero ang katotohanan, dahil nga mahal mo sila, may pakialam ka sa kanila. Amen. Dito po sinasabi ni Apostol Juan na ang bawat Kristiyano ay kinakailangan po na marunong magmahal sa isa't isa sapagkat ang pagmamahal ay ang pangunahing karakter ng ating Panginoon. Amen. Hindi pa pwedeng paghiwalayin yung love ng Panginoon sa ibang mga attributes niya.
sasabihin natin? Kung sinasabi natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. God is sovereign. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung pagiging makapangyarihan niya sa lahat at yung pagiging mapagmahal niya sa lahat. Amen. So, hindi talaga dapat paghiwalayin. It is not natural for our fallen nature na tayo po ay maging mapagmahal. Hindi po talaga likas sa isang tao na mapagmahal sa kanyang kapwa. Dahil nga po ang katotohanan, ang tao po ay makasalanan. At dahil makasalanan, siya po ay makasarili. Amen. Di ba? Pansinin nyo, kung hindi po siya makasarili, bakit kinakailangan pa natin, bigyan ng kondisyon ang ating pong pagmamahal. Di ba? Ano yung kondisyon? Mamahalin kita kung mamahalin mo rin ako. Di ba ganun tayo? Dahil kung wala naman akong pag-asa sa'yo, bakit ka mamahalin? O di ba? Mukhang may tama. Di ba? Pero ang Panginoon iba eh. Sa kabila na tayo po ay makasalanan, tayo ay minahal na ng ating Panginoon. Ibig sabihin ng makasalanan, sa kabila na tayo po ay lumalaban sa Kanya, sa kabila na tayo ay makasalanan at ubod ng dumi, pero minahal na tayo ng Diyos. Ano yun? Yung ba yung damdamin? Hindi. Naniniwala ko, hindi po wala po yun eh. Although yung awa, nakapaloob sa awa, yung pakiramdam. Pero, mas nananaig doon yung utak, yung isip ng Diyos. Kaawaan ko, sabi niya, kaawaan ko ang gusto kong kaawaan. Amen? So, ibig sabihin po noon mga kapatid, isip talaga. Kasi, kung ang puso po ang dapat manaig, saan ba nakalagay ang puso ng tao? Di ba? Sa dibdib, sa gitnang bahagi. At sino ba ang nasa, ano bang parte ng ating pong katawan ang nasa ulo? Hindi pa yung utak natin nasa ulo. Pantay kung ang utak na lang ilagay dito at dito yung puso natin. Hindi dapat puso ang susunod, no? Kasi siya ang nasa isip eh. Bakit kinakailangan magbago ka muna ng pag-iisip? Bakit ang binabago ng Panginoon ay yung pag-iisip ng tao? Sapagkat sa pamamagitan ng pag-iisip, doon po kumikilos ang tao. Amen. Siguro, pagdidibatihan natin yan, yung puso o isip. Kasi, pag tinignan mo, hindi, pastor, mali ka. Dapat puso eh. Kasi ito nagiging tahanan ng Diyos. Di ba? Pansinin nyo naman, ang sabi ng banal na kasulatan, si Kristo ang ulo. Nasa ulo ba ang puso? Wala. Ang nasa ulo, isip. At tayo yung katawan. Di ba ang puso nasa katawan? Wala naman sa ulo. Kita niyo mga kapatid. Alam niyo sa pag-aaral kasi ng Bible, kinakailangan marunong tayo maglaro sa mga salita. Laruin natin. Unawain natin mabuti ang salita. So, ang ibig ko pong sabihin ng laruin, hindi yung parang nilalaro mo lang ang katotohanan. Hindi po ganun yung, kumbaga, matuto tayong, mag-usisa, mag-urira, mag-research mga kapatid. Huwag tayong masyahan lang sa nababasa natin. Intindihin natin. Kasi mas marami pong mas mga marurunong sa atin na talagang nagbuhos ng kanilang panahon para lamang pag-aralan ang salita ng Diyos. So kaya nakagawa po sila ng mga Bible commentary. So tingnan po natin yung mga komentaryo nila. Pagamat hindi lahat ng komentaryo ay tama, pero makakakuha po tayo ng mga bits, ng mga tipak-tipak doon ng katotohanan para pat atin pong pinagtagni-tagni magiging isang katotohanan. Amen. So ganun lang mga kapatid. Ako po kasi sa akin pong pag-aaral, kinakailangan po talaga tumingin sa mga komentaryo. So may Bible po, si Dates. Yung Dates Bible, kaya makapal yun, kaya malaki, kasi may komentary na sa loob. So ito pong Bible ko naman, may komentary dito, kaya lang medyo maliit lang siya. Kaya medyo mahal nga lang. Pero ang Dates talaga may 10,000 yata ngayon. Pero bakit ka pa bibili ng
ng mga Dex Bible kung meron mga online. Di ba? Sa online, mababasa mo naman yun eh. Libre pa. Wala kang babayaran. So, ganun na lang mga kapatid. Mag-research po tayo. Huwag tayong masyadong sa kung ano na lang ibinibigay sa atin. Kahit yung mga itinuturo ko, i-research pa rin ninyo. Amen. So mga kapatid, ito na po tayo. Sabi po ni John, love is from God. So, ang pagmamahal ay mula sa Diyos. Yan. Yan po ang sabi niya. Our love comes from God Himself. It is not natural for a human to love. Yan. It is originated from God and is a divine gift to His people. So ito pong pagmamahal o pag-ibig ay regalo ng Diyos. Kanino? Para sa kanyang mga anak. Para sa kanyang mga anak lang yun. Amen. Kasi hindi naman po talaga lahat ng tao nagmamahal katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon. Diba? Kaya nga, nung nagturo ako sa ladies, sinabi ko doon, love your enemy. Pastor, ang hirap naman yan. Diba? Mahirap talaga. Mahalin mo ang iyong kaaway, ang hirap nun. Pero, yan ang uri ng pagmamahal ng ating Panginoon. Na pagamat nung kaaway pa natin siya, minahal na tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaaway natin ng Diyos dati. Kasi, hindi mo naman siya sinusunod. Nilalabanan mo siya kung ano yung gusto niya, kinokontra natin. Sabi ng Panginoon, pag-araw ng linggo, sumamba kayo. Anong ginagawa natin pag-araw ng linggo? Nasaan tayo? Nasa galaan. O kaya, tulog na tulog ka pa. Araw ng linggo. Ang tanong ko nga, bakit kung may pasok sa eskwela, ang aga natin gumising? Amen? Unfair tayo sa Diyos. Amen. Nakakalungkot, pero yan ang katotohanan. Lahat ng tao na hindi pa Kristiyano ay unfair sa Diyos. Amen. Pero kung gusto nyo maging fair sa Diyos, pag-araw ng linggo, katulad ng nakaugalian nyo na pag may pasok sa eskwelahan, agahan. Amen? Wala pong pinag-iba ang araw ng linggo sa ibang mga araw kung ang pag-uusapan ay ang pag-gising natin. Amen? Ako, matanda na. Pero, ito ako. Di ba? Ang aga ko pa pumunta dito, gumagawa ako. Alam niyo kung bakit ako gumagawa? Gusto ko kasi maging halimbawa. Ayoko nang nag-uutos. Ang gusto ko, pusa. Magpusa kayo. Ay, nakakayak kay Pastor. Pupunta ako ng maaga. Kung ako lang malapit dito, ang aga ko siguro. Di ba? Ako yung taong hindi pala utos. Kahit sa bahay, hindi ako nag-uutos. Ako yung utusan. Oo. Bili ka muna ng ganito. Bili. Oo. Ganun lang. Kasi mas maganda yung gugugulin mo ang buhay mo sa pagsunod. Amen. Sa pagsunod. Diba? Lalong-lalo kapag ang sinusunod mo ay ang Diyos. Amen. Dahil pinanghahawakan ko po yung prinsipyo na a good leader is a good servant. Diba? Gusto mong maging mabuti kang lingkod? O gusto mong maging mabuting leader, maging mabuti kang lingkod. Amen. Gusto mong maitaas ka ng Diyos, magpakabata ka muna. Amen. Diba? Hindi ako nahihiyang magwali sa baba. Nakikita nila, yung mga pasuro doon. Inaayos ko. Ba't ako mahihiya? Ginagawa ko ito hindi para sa kanila, para sa Diyos. Kaya nga, mas gusto ko maaga para walang nakakakita. Pero panahon na siguro para sabihin ko lang sa inyo. Amen. Na sabi si Pastor, ang gamot, siya lang. O, di ba? Kasi gusto ko naman, kayo naman, mapagpala ng ating Panginoon. Ako, sobrang-sobrang ng pagpapala ng Diyos sa akin. Dahil ang isip ko dati, Lord, umabot na ako ng 50, okay na ako doon.
50 years old. Eh ngayon, 64 na. Mayroon ng nagtag na 14 years. Hindi ko pa alam kung hanggang kailan aabot. Di ba? So, bahala na ang Panginoon. Ang mahalaga, hanggat may hininga, tayo ay maglingkod sa Diyos. Amen. So, mga kapatid, sabi nga po dito, whoever loves has been born of God and knows God. Ang sino mang nagmamahal ay ipinanganak ng Diyos at nakikilala ang Diyos. Amen. Mahal mo ba kapatid mo? O mahal mo lang ang sarili mo? Kung hindi ka pa marunong magmahal, isa lang ang ibig sabihin yan, hindi mo pa kilala ang Diyos. Amen. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, love your enemy. Sabi sa Old Testament, pag sinampal ka, sampalin mo din. Di ba? An eye for an eye, a tooth for a tooth. Di ba? Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Pero anong sabi ng Panginoong Yesus nung siya magturo? Pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa ang kaliwa. O, eto pa. Sampalin mo pa. O, di ba? Pag sinabihan ka, lumakad ka ng 1 kilometro, doblehin mo. Putihin mo. Diba? Mga kapatid, yan ang tunay na pagmamahal. Pag hiningi yung damit mo, pati yung pang-ilalim mo, pati yung sando mo, kung meron ka sando, o may t-shirt ka, ibigay mo pa. Diba? Kakaiba. Iba ang pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal ng anak, ng alam ng mga tao. Okay. At dito mga kapatid, anyone who does not love in this manner does not know God. Ang sino man daw na hindi nagmahal katulad ng pagmamahal ni Kristo ay hindi talaga nakikilala ang Diyos. Amen. Hindi na talaga kilala ang Diyos. Yan. Next. Yan. The kind of love that He speaks comes only from regeneration. Ang uring ito ng pag-ibig o pagmamahal na sinasabi o itinuturo ni Juan ay nanggagaling po lamang sa regeneration. Ano yung regeneration? Kapag tayo po ay naipanganak ng muli. So hindi ka matututong magmahal sa iyong kaaway at hindi ka matututong magmahal na katulad ng pagmamahal ni Kristo kung hindi ka pa naipapanganak muli. Amen. Kasi ang kapanganakan sa Espiritu ang magbibigay sa iyo ng kakayanan para matutunan mong mahalin ang tao sa kabila na hindi po sila kaibig-ibig. Amen. Mamahalin mo lang ba yung nagmamahal sa iyo? Dapat hindi. Dapat kahit hindi kaibig-ibig, mahalin po natin. Dahil yan ang uri ng pag-ibig na meron ang ating Panginoon. Yan. So, mga kapatid, ito pa. Without the transformation of human heart, no one has this capacity for love. Kung wala daw po na pagbabago sa puso ng tao, ano po ang sabi ng Panginoong Diyos sa propetang si Jeremias? Lilikhaan ko kayo ng bagong puso. Amen. Aalisin ko ang pusong bato at papalitan ko ng pusong laman. Amen. So ano ba ang pagkakaiba ng pusong bato? Siyempre pusong bato matigas. Ang pusong laman malambot at merong pakiramdam. Amen. So may pakiramdam, mga kapatid. Only those who are born again has this ability to love. Anyone who does not love in this manner does not know God. So tanging yaon lamang mga na born again ang merong kakayanan na magmahal na katulad ng pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Diba? Ano yung pagmamahal ni Jesus na ipinakita sa atin? At atin namang naranasan ang pagmamahal na ito. At yan ang dahilan kung bakit natuto na rin po tayong magmahal. Unless na maranasan mo ang pag-ibig ni Jesus sa iyo, hindi ka matututong magmahal katulad ng pagmamahal. Ano to mga kapatid? Sabi nga kanina, diba? Ang pagmamahal po ng Diyos is sacrificial kind of love. Isang uri po ng pagmamahal na sacrificial.
sakripisyo. May kalakip na sakripisyo. Ano yung sakripisyo? Kaya ba natin ibigay ang buhay natin para sa iba? Amen? Diba? Minsan mamamatay ka na lang, ang damot mo pa. Diba? Alam mo naman na perfect yung puso mo. Bakit hindi mo ibigay? Dahil mamamatay ka na rin lang. Alam mo na meron ka ng terminal illness. Pero gusto ko kasi buo akong ililibing eh. Walang bawas. Ano yun? Kahit sa yung sandali, makasarili ka pa din. Yung puso mo, may nangangailangan. Bakit hindi mo ibigay sa iba? Yung iba nga, wala talaga silang sakit. Pag ang anak nila ang nangailangan, ibibigay nila. Kahit buhay nila para sa anak. Ganoon ang ating Panginoon. Amen? Dahil ikaw ay anak niya, ibibigay niya ang buhay niya para sa iyo. Amen. Gusto? Bakit? Matagal nang namatay ang Panginoon eh. Diba? Ang hindi natin alam, yan po ang hiwaga ng pagka-Diyos. Na bago ka pa ipinanganak, kilala ka na ng Panginoon. Bago pa nilikha ang buong mundo, pinili ka na ng Diyos. Amen? Pinili ka na. At isa ka sa dahilan kung bakit siya namatay sa krus. Dahil ang kanyang kamatayan ay para lamang sa kanyang mga anak na nais niya bayaran ang pagkakautang. Amen. Dahil po kasi tayo may utang. Dahil lahat tayo nagkasala sa Diyos. Diba? At maliwanag ang sabi ni Apostol Pablo, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, mahalaga mga kapatid, na meron po tayong ganitong uri ng pagmamahal, na tayo po ay handang magpakasakit para lamang sa kaginhawaan ng iba. Amen. Diba? So, pag ganun po ang ating prinsipyo sa buhay, nawawala na po ang pagiging makasarili. Kundi tayo na nga po ay matatawag na mga makadiyos ng nilalang. Amen. Ito po mga kapatid. John does not stop there. Not only love is from God, but God is love. So mga kapatid, ito yon. Minsan mga kapatid, pinagbabaliktad natin yung subject sa predicate. Ano yun? Diba? Tinuro kanila sa ating Sister Kayla ang katotohanan. God is love. Hindi pa pwedeng mangyari na love is God. Kasi binabaliktad natin yung subject. Ang subject dyan ay ang God, ang Diyos. Then ang predicate, sa Tagalog ano ang predicate? Panaguri. Di ba? So, ang panaguri ay yung pag-ibig. Hindi pwedeng pagbaliktad din yan. Dahil pag binaliktad mo yan, magiging iba ang kahulugan. Pag sinabi mo, ang pag-ibig ay Diyos, wow, iba na yun. Dahil ang katotohanan, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ang pag-ibig ay Diyos. Hindi po pwede. Pero yun po ang ginagawa ng mundo. Dahil para sa kanila, ang pagmamahal ang Diyos, susundin nila kung ano ang nararamdaman nila. Dahil para sa kanila, yun ay pagmamahal. Yun ay pag-ibig para sa akin, sa mga taga-mundo. Yun lang ang ibig ninyo eh. Amen. Dahil ang tunay na pagmamahal, mga kapatid, ay pagbibigay. Diba? John 3:16, for God so loved the world that He gave. Diba? Dahil ang Diyos nagmamahal, siya ay nagbigay. Amen. Kaya ang tunay na nagmamahal, nagbibigay. At ang tanggap lang ng tanggap, at ang kuha lang ng kuha, at ang dikta lang ng dikta, ay diktador, syempre. Hindi po sila nagmamahal. Sila po ay mga sakim na nilalang. At sila po ay mga patungo sa impyerno. Lahat ng kasakiman pupunta sa impyerno.
Amen. Sabi nga, kasakiman yan, matinding kasalanan nyo, kasakiman. Diba? Yung gusto mo ikaw lagi ang masunod, wow! Ano yon, mga kapatid? Pag ang gusto mo ikaw ang masunod, that is idolatry. Bakit idolatry? Di ba dapat ang masusunod ay ang Diyos? Bakit gusto mong masunod ka? Para po sa akin, ayaw kong sumunod kayo sa akin. Kaya ko lamang sinasabi ang salita ng Diyos upang sundin ninyo ang Diyos at hindi ako. Kapag sinunod ninyo ang sinasabi ko, sinusunod ninyo ang Diyos. Sapagkat ang sinasabi ko ay ang salita ng ating Panginoon. Amen? Pero marami po mga tagapanguna kinukuha ang loyalty ng mga miyembro sa kanila na kung anong sabihin nila, sila ang sinusunod. Pero para po sa akin, mali yun. Ang tunay na naglilingkod sa Diyos, kinasusunod ang tao sa Diyos. Amen. Tinuturuan ng tao para sumunod sa Diyos. Amen. At yan po ang amin pong obligasyon. At yan po ang aking trabaho. Turuan ang mga tao upang sumunod sa Diyos. Upang sa pagsunod, maipakita natin, mahal natin ang Diyos. Amen. Kasi sinusunod mo siya. Nagbibigay ka ng panahon sa Diyos. Amen. Di ba? Huwag na po natin pagbigyan pa ang kapritsyon ng ating mga katawan. Amen. Disiplinahin natin. Dati, bagot na bagot po ako. Dahil ang oras ko sa panalangin, 1 o'clock. Di ba? Ang sarap ng tulog nun. Pero pinakailangan talaga gumising ka. Pero ngayon, ginagawa ko, after mag-pray ako, natutulog ulit. Kasi, wala eh. Dahil kung mula alauna, gising na ako. Parang hapon tulog ako. Mas mabuti pa, madaling araw na lang matulog ulit. Amen. So, ganun po ang ginagawa ko. Dati talaga, hirap na hirap po ako doon. Ang hirap. Pero ngayon, alam ko lang technique. Gigising kang alauna, pagkatapos mo manalangin, matulog ka ulit. So, at least nakapanalangin ka. Nakasunod ka sa usapan. Di ba? Sabi nga ni Juntik, di ba? Tapat sa usapan. Oh, tapat tayo sa usapan. Tapat pa ba tayo sa ating pagkasunduan? Amen. Okay, very good. Yan. Ganun lang mga kapatid. Gusto ko po kasi tayo mismo personal na nagsasabi. At alam naman ng Diyos yun. Amen? Kaya Diyos na po ang bahalang magbigay ganti sa inyo. Amen. Gantimpala ang para sa inyo. Amen. So, when we say God is love, He is using a bit of hyperbole. Sa madaling sabi mga kapatid, ang pagmamahal ay isang attribute ng Diyos, mga kapatid. Isa po ito sa mga pag-uugali ng ating Panginoon Diyos, wherein we can say that that God is love. Any view of Him that neglects or fails to include love is a distortion of who God is. Mga kapatid, ano man po ang ating pagtingin sa salitang God is love, ito po ay nangangahulugan na sinusunod po talaga natin ang ating Panginoon. Kaya nga po, kung ang pagtingin po natin ay iba, kung binabaliktad po natin at ginagawa natin love is God, ibig sabihin lamang yan, nineneglect natin. O nabibigo tayo. At ito po ay isa sa mga halimbawa na dinidistort natin. Sinisira natin kung sino ba talaga ang Diyos. Amen. So, pag sinabing God is love, mga kapatid, malawak po, napakalalim ang ibig kong sabihin ito, mga kapatid. Kaya nga po, ito po ang sinasabi nito. God's love is in no sense in conflict with His... Next na tayo. Yan. God's love is in no sense in conflict with holiness, righteousness, justice, or even His wrath. So ang pagmamahal po ng Diyos ay hindi po ito nakikipagtunggali sa Kanya pong kabanalan. Kundi dahil siya'y banal, siya po ay mapagmahal. Amen. Dahil siya'y banal, siya po ay matuwid.
dahil siya'y, ito, dahil siya'y makatuwiran, siya po ay maibigin o mapagmahal. At dahil po siya ay mapagmahal, siya po ay makatuwiran o makatarungan. At dito mga kapatid, dito marami ang kukontra. Ang Diyos po natin ay puot. Napupuot ang Diyos. Yan po ang ayaw tanggapin ng mga tao. Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit siya napupuot? Amen. Diba? Kung ang Diyos ay mapagmahal, bakit siya nagagalit? Alam niyo mga kapatid, hindi siya magiging Diyos kung hindi siya marunong magalit at mapuot. Amen. Halimbawa na lang ito. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa para sa lalo pang pagkaunawa. Sinasabi po natin, lahat po tayo pro-life. Diba? Lahat po tayo ay gusto ng buhay. Amen? Pero, eto, kung gusto mo ng buhay, dapat against ka sa abortion. Amen? Gusto mo ng buhay, pero pabor ka na mayroong patayin na mga tao? Anong klase ka? Kaya ang Diyos po napupuot kasi mahal niya ang buhay. Kaya napupuot siya sa mga taong kumikitil ng buhay. Lalong-lalo na yung buhay ng mga hindi pa ipinapanganak. Nasa sinapupunan pa lang 1 month old o mga 3 months old, inilalaglag na ng mga magulang. Sa palagay ninyo, hindi kayo kriminal? Ang ating mundo ay pabor po sa abortion. Lalong-lalo na po sa Amerika. Diba? Nakita nyo, mabuti na lang ngayon, nagpalit na po ng presidente sa Amerika. Kaya medyo napapatino na ang mga Amerikano. Amen. Dati po, si Biden, ang gulo po sa Amerika. Diba? Bakit kaya magulo sa Amerika nung panahon po ni Joe Biden? Kasi si Biden, wala po prinsipyo. At ang paniniwala ni Biden ay taliwas sa ating pinaniniwalaan. Alam niyo na yon kung ano ang relihiyon ni Biden. Si Biden ay Catholic. Alam ko, pangalawa pa lang siyang Catholic na naging presidente ng Amerika. Si Kennedy, si Biden. Amen. So, kita nyo, pabor siya sa ano? Sa abortion. Okay lang i Biden yun. Walang ano doon. Then, kinokontrol ni Biden yung Israel. Diba? Pero, si Trump, sabi ni Trump, alam mo lang ha? Kasi, ingat pa rin tayo mga kapatid. Marami po siyang mga kautusan din naman na hindi rin ako pabor. Pero, okay na rin yun kasi mahigpit. Amen. Dapat dito lang sa tahanan. Okay. So, mga kapatid, all of God's attributes is perfectly in harmony with love, mga kapatid. So, lahat po ng mga katangian yan, ng ating Panginoong Diyos ay perfect. So, angkop at, kumbaga, pag sinabi kong perfect, ito po ay lubos na meron pong pakikipag-harmony o pakikipag-isa sa lahat ng kanyang mga katangian. Amen. So hindi po nagkukontrahan ang mga katangian ng Diyos. Kung siya ay mapagmahal, siya po naman ay nagpaparusa. Amen. Diba? Ang isang magulang na mahal yung anak niya, di ba pag nagkakamali, pinaparusahan. Pinaparusahan. Kasi, mas mainam na ang magparusa ka hanggat bata pa. Dahil pag hindi mo sila pinarusahan, ikaw ang paparusahan sa kanilang paglaki. Magdudusa ang puso mo, diba? Sa kapiyapiyansa. Amen? Diba? Papiyansahan mo yung anak mo kasi hindi mo sinuwento ng maliit pa.
Hindi lang papiyansahan, dadalawin mo pa. Pag hindi sa bilangguan, sa sementeryo. Di ba? Kaya bata pa lang, hubugin na po natin sa katotohanan. Amen. Kaya mahalaga, yung mga batang maliliit, palakihin na po natin sila sa loob ng mga simbahan. Amen. Sapagkat dito, tinuturoan po sila. Amen. Na maging mabuting mga mamamayan. Maging mabuting mga tao. Dahil yan po ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Amen. So mga kapatid, the warm embrace of God's love doesn't have to be seldom experienced in one's life. So, mga kapatid, hindi lamang one time ang ating pong pagdalo, hindi lamang one time ang ating pong pagmamahal sa ating kapwa. Dahil ang sabi nga po ng ating Panginoong Jesus kay Pedro, nung tinanong siya ni Pedro, Panginoon, ilang ulit ko bang patatawarin ang aking kapatid? Ano sabi ng Panginoon? Bakit? Ilang ulit ko bang patatawarin? 7 beses lang? Ano sabi ng Panginoon? 70 times 7. So, ibig sabihin nun, walang katapusan pagpapatawad. Hanggat nabubuhay ka, magpatawad ka. Ganun din po kasi ang ating Panginoon sa atin. Amen? So, ibig sabihin lamang, kahit tayo mga Kristiyano na, tayo ay nakagagawa pa rin ng mga kapalpakan. Amen? Nakagagawa pa rin tayo ng mga kamalian, ng mga pagkukulang natin sa Kanya. Pero anong sabi ng Panginoon? Humingi ka ng tawad at ikaw ay patatawarin ng Diyos. Amen. Dahil anak ka eh. Diba? Pero yung mga hindi anak, mahirap. Amen. Kaya nga po, paano ba tayo nakapananatili sa pagmamahal ng Diyos? By constant reading of Scriptures. So, sa palagyan kung pagbabasa ng mga salita ng ating Panginoon at hindi lamang binabasa, kundi ini-extract natin ang mga kahulugan ng ating binabasa. Ibig sabihin, pinipiga natin ang mga binabasa natin para makuha natin yung kahulugan ng ating pong mga binabasa. We understand that God's love is pure. So, ang pagmamahal po ng Diyos ay dalisay. Pag sinabing pure, free from adulteration. Diba? Wala pong halo, puro. His love is absolutely flawless. Wow, flawless. Ang ganda nun. Diba? Wala pong walang kapintasan, walang mancha. Having no selfishness, wickedness, or sin mixed in with it. So walang halong kasalanan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi makasarili at walang kasamaan dito. Amen. So ang kasamaan po kasi sa nagpapaumpisa sa isipan, sa motibo mo pala. Maaaring tama ang ginagawa mo, pero ang motibo mo mali. Oh. So kung mali ang motibo, kahit tama ang ginagawa, sa paningin ng Diyos, mali pa din. Amen. Kasi ang mahalaga, yung motives. Amen. Next. Okay. The normal problem we face is not that people ignore God's love. Rather, people separate His love from His other attributes. Sila po yung sinasabi ko. Ang problema kasi, maraming tao, hindi nga nila ini-ignore. Hindi nga nila binabaliwala ang pagmamahal ng Diyos. Pero, pinaghihiwalay nila ang pagmamahal ng Diyos sa iba pang mga katangian ng Diyos. Amen. So hindi po pwedeng paghiwalay na lahat po sila magkakasama sapagkat ang Diyos po natin ay iisa. Hindi po pinarte-parte ang Diyos. Katulad ng ginagawa ng iba. Amen. Diba? Merong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tatlong bahagi ang isang Diyos. Sa atin po, hindi. Dahil ang totoo, isa lang ang Diyos. Yung iba, mga katangian ng Diyos na pinagsama-sama para maging iisa lang ang Diyos. Amen. How many times we have taught on God's sovereignty, holiness, and justice,
only to hear the objection. But God is love, sabi nila. Yung pong mga nasa kapila, yung mga nasa LGBTQ+, lagi po nilang sinasabi, ang Diyos ay pag-ibig. Di ba? Siyempre, ikaw naman, kung mapapaw lang ang iyong pagkaunawa sa salita ng Diyos, tatamo ka na lang, yes, tama. Ang Diyos ay pag-ibig. Pero, eto, ang pero doon, hindi ninyo naunawaan kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nila alam kung ano yung pag-ibig ng Diyos. Dahil ang alam nilang uri ng pag-ibig ay yung kanilang nararamdaman. At binibigyan nila ng pangangatuwiran ang kanilang nararamdaman sa pamamagitan ng pagdampot nila ng salita ng Diyos. Pero in context, mali talaga sila. Aralin po mabuti yung God is love, makikita. Na ang tinutukoy na God is love, kaya mo bang magmahal na katulad ng pagmamahal ni Kristo? Yung pagmamahal ni Kristo, yun ang dapat natin maging huwaran. Amen. Ano yung pagmamahal ni Kristo? Kaya niyang ibigay ang buhay niya para sa kanyang minamahal. Amen. Kaya kung mahal mo ang iyong kapatid, bigyan mo siya ng laya. Amen. Bigyan ng laya. Ang totoong pagmamahal, binibigyan ka ng freedom. Amen. Di ba tayo free? Pwede kang gumawa ng masama. Hindi ka naman pansabi ng Diyos, "Hoy, wag mong gawin yan." Pwede kang gumawa. Pero alam mo naman ang consequences. Di ba? Pag ginawa mo yung mali, may bayad ka. Di ba? So, nawal naiintindihan po natin yan, mga kapatid. So, eto po, saan ba? But God is love. Oops, doon muna, balik. Yan. As if God's love is incompatible with sovereignty, holiness, and justice. Kasi, pag sinabi po nilang God is love, sa paningin po nila, hindi magkatugma o hindi angkop yung pagmamahal ng Diyos sa pagiging makapangyarihan ng Diyos. Hindi angkop ang pagmamahal ng Diyos sa pagiging banal ng Diyos. Hindi angkop ang katarungan ng Diyos sa pagmamahal ng Diyos. Yun po ang pangunawa ng mundo. Pero para sa atin, lahat ng yan ay angkop. Sapagkat lahat ginagawa ng Diyos tayo, mahal niya ang tao. Amen. Lalong-lalo na ang kanyang mga pinili. Amen. Next. Yan. Next na po tayo. Okay. Our inclination as fallen creatures is to exchange the truth that God reveals about Himself for a lie. So ito po yung inclination natin. Ito po yung kinikilingan natin. Dito tayo nakahilig na bilang mga makasalanang tao, ipinagpapalit po natin ang katotohanan sa kasinungalingan. At ating pinaglilingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha. Huwag natin basahin, mahaba yan. Romans 1:18 hanggang 32. So, mga kapatid, ito yun. Next po. Yan. We commit adultery every time we substitute a lesser concept for His glory. So, tayo raw po ay nagiging mga mapagsampa sa Diyos-Diyosan kapag ipinagpapalit po natin ang kaluwalhatian ng Diyos doon po sa mga mabababang uri ng mga pinaniniwalaan po natin. Whether that substitution takes the foolish form of stone gods or the more sophisticated form of redefining God's character to suit our taste. Minsan mga kapatid, ang mundo, eto na. Ang mundo po natin, di ba? Lagi po tayo after sa ating nararamdaman. Kaya naman, maging sa Diyos, lagi nating iniaangkop ang ating Diyos ayon sa ating nararamdaman. At kapag hindi na sumasan-ayon ang Diyos sa ating nararamdaman, ayaw na natin sa Diyos. Di ba? Ganun ang tao, di ba? Nangangalangin ka. Diyos ko, pagalingin mo po ako. Pag ako po gumaling, maglilingkod talaga ako sa iyo. Promise. Ay, nung gumaling,
Joke lang yun. So ano na? Ang nasunod, kain na rin. Di ba tayo pala nasusunod? Naalala ko tuloy dati kay tinigil ko si Pastor na meron siyang youth resident dati. Ang prayer daw, Lord, magkatrabaho lang po talaga ako. Magiging tapat ako sa iyo. Kilala ko yun eh. Kapilido ko yun. Nung magkatrabaho, nawala na. Oh. Nawala na. Kasi may trabaho na eh. So, sabi, mas inibig yung mundo kaysa sa nagbigay ng mundo sa kanya. Diba? Kaysa sa gumawa ng mundo. Mas inibig yung mundo eh. Kaysa sa gumawa ng mundo. Mga kapatid, huwag tayong maging hangal. Piliin natin yung mas dakila. Piliin natin yung creator kaysa sa mga creatures lang. Amen. Palagpakan natin natin. Huwag po tayong after sa pagpapala, mga kapatid. Ang habulin natin yung nagpapala sa atin. Amen. Huwag tayong mabaliw sa kayamanan. Kundi ang gawin po natin kayamanan ay ang ating Panginoon Diyos. Amen. Kapag siya ang kayamanan mo, yan lang ang tanging kayamanan na madadala mo kahit saan. Amen. May pera ka, alam mo dalhin mo kahit saan. Oh. Oh. Yung bank book mo, dala-dala mo lagi. Pwede siguro ATM, pero huwag ka. Pero ang Diyos, kahit saan ka pumunta, dahil saan kayamanan mo, saan naman ang puso mo, kahit saan ka pumunta, kasama mo. Amen? Diba? Wala kang pangamba na pwede nakawin. Amen? Hindi nila mananakaw ang Diyos. Amen? So, ganun lang mga kapatid. Ganun dapat ang mga anak ng Diyos. Matatalino at marunong. At huwag po natin i-redefine. Huwag natin baguhin ang Diyos at iayon natin sa ating mga pakiramdam. Hayaan natin na tayo ang baguhin ng Diyos. Amen. Pero never mo babaguhin ng Diyos. Dahil wala kang magagawa para baguhin siya. Alam mo naman ang gusto natin, immutable. Pag sinabing immutable, hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpapatuloy. Amen. Next tayo. Next na po. Next slide. As Christian, we believe in the oneness of God. Bilang mga anak po ng Diyos, bilang mga Kristiyano, naniniwala lang tayo na meron lamang iisang Diyos. And that He is not made up of parts. God is not part sovereign, one part just, one part immutable, one part omniscient, one part eternal, and one part loving. Hindi po siya pinagparti-partihan. Amen. But rather, He is all of His attributes at all times. So lahat po ng katangian ng Diyos, dala-dala niya sa lahat ng pagkakataon. Noong ang Diyos ay nagkatawang tao, dala-dala niya lahat ang mga attributes na si Jesus Christ, mapagmahal pa din. Diba? Si Jesus Christ, above normal pa din, kaya niyang lumakad sa tubig. O diba? Nagpapatawad ng kasalanan. Sabi ko ng mga tao, sino siya? Bakit siya nagpapatawad ng kasalanan? Diyos lang, di ba? Diyos lang ang nagpapatawad, hindi nila alam. Yung nagpatawad, yun mismo ang Diyos. Amen? Kasi hindi mamamahal si Jesus Christ na magpatawad. Dahil ang pagpapatawad, gawain lang ng Diyos. Hindi siya mangangas na magpatawad kung hindi siya Diyos. Amen? Doon pala alam na kagad dapat ng tao din. Kung siya nagpapatawad, Diyos siya. Amen. To understand any single attribute, we must consider it in relation to all of His other attributes. Kung gusto mong makilala ang Diyos, kung sino talaga siya, magpasa ka. Amen. Unawain mong mabuti yung mga katangian ng Diyos. Amen. Alamin mo yung kanyang mga ipinangako sa iyo upang ikaw ay maging matatag sa kanya. Kung alam mo ang mga pangako at attributes ng Diyos, alam mo, hindi ka tatalikod sa kanya. Dahil kahit feeling mo, inabandona ka na ng buong mundo, pero ano sabi ng Panginoon? I will never leave you, nor forsake you.
Diba? Kung hirap na hirap ka na, naalala mo ang sabi ng Panginoon kay David. At ang sabi ni David, mula pagkabata hanggang sa ako'y tumanda, hindi ko nakita ang isang anak ng Diyos na namalimos ng tinapay. So anong ibig sabihin nun? Lahat ng mga anak ng Diyos, merong makakain. Amen. Sufficiente sa pagkain. Sufficient is enough. Amen. Diba? Sabi nga ng Panginoon, tingnan nyo nga ang mga maya, hindi naman sila nagtatanim. Bakit sila kumakain? Pero iba naman tayo sa maya. Dahil tayo, mas malaki ang utak natin kaysa sa utak ng mga maya. Pero ang maya, hindi naman sila nasa pugad lang. Nag-aantay ng pagkain. Lumilipad sila. Naghahanap. Pangako ng Diyos, sa sino mang naghahanap, makakasumpong. Amen? Dapat alam mo yun. Dahil pag alam mo yun, hindi ka panghihinaan ng kalooban. Dumating man ang mga kapagsubukan, nakatayo ka pa din sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Next, proud. Yan. The love of God is eternal and sovereign. Pakibasa na lang yan. Gusto mo yan? Itong Romans 8:28 nito, isa na po yan sa nagiging paborito kong talata. Roma 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God. So may kondisyon, mga kapatid. Lahat ng bagay ay gumagawa para sa ikabubuti. Nino? Nila na nagsisiibig sa Diyos. Sila na mga nagmamahal sa Diyos. Lahat ng nangyayari sa kanila ay para sa ikabubuti nila. Kaya Sister Maripe, yan nangyari sa iyo para sa ikabubuti mo. Huwag mong isipin, nahihirapan ako, Pastor. Hindi. Talagang pinararanas ka ng Diyos ng hirap para matutunan mo na mula sa paghihirap, mararanasan mo ang awa at kalakasan ng Panginoon. Amen. Diba? At makakatulong ka sa mga tao na mga nakakaranas din naman ng mga paghihirap na katulad ng mararanasan. So yan, mga kapatid, all things work together for good. Pag sinabing all things, lahat ng bagay, mabuti man o masama, pwedeng gumagawa yan para sa ikabubuti ng mga nagsisimula. Those who are called according to His purpose. Sila na mga tinawag. So mga kapatid, kita po natin dito yung salitang called, mga tinatawag ng Diyos. So lahat po na nandito, lahat po kayo tinawag ng ating Panginoon. Kaya po kayo nandito. At sa pagkatawag na yan, may layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. At yung purpose na yon, hindi naman yun ibibigay ng Diyos karaka-raka. Pinagsisikapan natin. Alam mo yan. Amen. Maaaring makita mo yan, kung malaman mo yung mga clue sa kung ano ang mga ibinigay sa iyo ng Diyos na talento. Yung mga kakayanan, yung mga abilidad na meron ka. Yun ay patunay na merong layunin ang Diyos sa buhay mo. At ang layunin na yan ay para ipaglingkod mo sa Diyos para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen. All for the glory of God. Mga kapatid. Then, okay. Pakibasa rin po, Isaiah 54 verse 10. Sa Tagalog po. Sige. Diyan mo rin. Isaiah 54:10, Tagalog. Papaliwanag ko na sa English, mga kapatid. For the mountains shall depart, and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you. Ang aking kabutihan ay hindi lalayo sa inyo. Nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord who has mercy on you. Sa Tagalog, ano sabi dyan? Maguguho ang mga bundok at mga burol ay mayayanig
ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. So, ang wagas na pagmamahal niya sa'yo ay hindi mawawala. So, sabi niya, ang bundok ay maaalis, ang burol ay malilipat. Diba? Pero ang pagmamahal ng Diyos, hindi lalayo, hindi mawawala sa'yo. Amen! Sapagkat siya ay naaawa sa atin. Naawa ang Panginoon sa atin. Amen? Alam niyo ba, sa kabila ng katigasan ng ulo natin, awang-awa pa rin ng Panginoon itong mga anak ko. Pinaranas ko na sa kanila ang lahat ng aking mabubuting gawa. Eto pa rin sila. Pero dahil sa awa niya, hindi pa rin tayo pinupuksan ng Panginoon. Binibigyan lagi tayo ng chance na makaranas na maglingkod sa Diyos. Amen? Pastor? Makaranas maglingkod? Bakit? Alam niyo mga kapatid, pag naranasan niyo ang totoong paglilingkod sa Diyos, kayo mismo, kahit nakapagod kayo, masaya sa pakiramdam. Amen? Masisiyahan kayo. Amen? Masasabi ninyo, fulfill ang buhay ko. Amen? Diba? Kasi alam mo, nangyari yung plano ng Diyos sa buhay mo. Na sa pamamagitan ng pagkilos mo, ng pagsasagawa mo, ng kagustuhan ng Diyos, nabibigyan mo ng kaluwalhatian ng Diyos. Na sa kabila ng karamdaman mo, sa kabila ng kahirapan mo, nanatili ka sa Panginoon. Kahit nabubugbog ka. Nabubugbog? Meron bang gano'n? Wala pa. Kasi tayo takot mabugbog. Susundin na lang natin kung anong sinasabi. Huwag lang akong masaktan. Ganon? Susundin mo para huwag ka lang saktan. Susuwayin mo ang Diyos na pwede ka ihulog sa impyerno. Alam niyo mga kapatid, ito lang ang isang prinsipyo na dapat meron din kayo. Huwag kayong matakot sa tao. Amen. Ang tao, ang kaya na lang patayin itong katawan natin. Pwede kang barilin, pwede kang tagain, pwede kang saksakin, pwede kang sagasaan. Ang katakutan ninyo, ang Diyos, na pwedeng patayin ang katawan mo at pwede pa rin ihulog ang kaluluwa mo sa impyerno. So, double whammy. Diba? Pinatay na katawan mo, pinatay pa ang kaluluwa mo doon sa impyerno. Sino ngayon ang ipiliin mo? Ang tao o ang Diyos? Ang tao nasa kasama mo siya. Pag pinatay ka ng tao, yung tao pumatay sa'yo, nagtatago na yun. Amen. At wala siyang kapayapaan sa puso niya. Tandaan niya, walang kapayapaan ang taong gumagawa ng paglabag sa kautusan ng Diyos. Amen. Kaya nga, yung mga taong sumuko sa Panginoon, yung mga taong na born again na, meron tayong pakikipagpayapa sa Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, salamat dahil nga po, merong Diyos na iba ang uri ng pagmamahal. Ito po, last na part. The love of God is in a class. Yan. So, last part. Yan. So, isang uri lang po ng pag-ibig, ang pag-ibig po ng Diyos. At ito ay sa Kanya lang. It transcends our experience. It is a love that God shares with us and expect us to manifest to each other. He grants to His people to such extent as possible, giving the creator-creature distinction, His holy love. Romans 5:5, pakibasa po. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos niya sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Okay. So, ngayon nga, ang pag-asa ay hindi po tayo binibigo. So, meron ba namang pag-asa bumibigo? Siyempre, lahat ng pag-asa
ay dadalhin po tayo sa, sa pagtatagumpay. Amen? Sapagkat ang pag-ibig po ng Diyos, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa atin, ay ibinuhos na sa ating mga puso. Nandito na, mga kapatid. Kaya kahit anong hirap, alam mo, kaya mo. Amen? Kahit anong sakit, kaya mong dalhin. Kasi alam mo, nasa sayo ang pagmamahal ng Kristo. Kahit hindi mo maranasan, mahalin ka ng tao, meron isang Diyos na totoong nagmamahal sa iyo. Ang Panginoon. Gusto kayo po tayo lahat.